Ayaw ni Mommy na nandito ka. Sinabi iyon ng asawa ko sa napakahinang boses. Kaya walang nakapansin sa mga tao sa paligid namin. Tinitigan niya ako sa mata at binitawan ang mga salitang tatapos sa 22 taon naming pagsasama. Nakakahiya ka. Para akong nabingi. Napatanong ako sa sarili ko kung tama ba ang narinig ko. Papasikat na ang araw at tumatama ang liwanag sa magarang entrance ng isang sikat na hotel sa Begeche, kung saan magsisimula na ang kasal ng hipag kong si Lani. Nakdadaan sa harapan namin ang mabisitang nakasuot ng nagagaraang gown at barong, naktatawanan, habang may tumutuktok na string quartet sa loob. Hindi ako nakatayo sa labas ng ballroom dahil nalate ako. Nakatayo ako ron dahil ayaw akong papasukin ng security guard. Wala po ang pangalan niyo sa guest list, ma'am. Huminging pasensya ang batang gwardya. Baka may pakakamali lang. Ngumiti ako ng maayos. Sigurado akong may mali. Inasahan kong ayusin iyon ni Enrico sa isang salita lang. Pero sa halip, siya ang naging pagkakamali. Ayaw ni Mommy na nandito ka. Inulit niya, habang inaayos ang cufflinks na iniregalo ko sa kanya noong ika-20 anibersaryo namin. Bakit? Nanginig ang boses ko. Naksalubong ang kilay niya. Pakiramdam niya, may lang ang mga tao sa iyo. Ilang buwan ka nang walang kinakausap sa mga kaibigan nila. Hindi yan ang punto. Ano? Bumuntong hininga siya na parang ako pa ang nakbibigayng problema. Victoria, nakakahiya ka. Mas masakit pa sa sampal ang masalitang iyon, hindi dahil isinigaw niya, kundi dahil sinabi niya iyon ng kalmado, kalkulado. Pinal, tinitigan ko ang lalaking minahal ko simula nang mag-23 taong gulang ako. Ang lalaking iginawa kong unang business proposal dahil masyado siyang kinakabahan para i-present ito. Ang lalaking tinulungan kong isalba ang kumpanyaeng pamilya nila nung muntik na silang mabangkarote. Ang lalaking tinitingalan ng buong pamilya niya bilang bayani nila. Ngayon, hindi man lang niya ako makuhang tignan ng diretso. Sa likod niya, nakita ko ang biyenan kong si Doña Elena. Bumabati sa mga bisita sa ilalim ng malaking arko nga mga puting rosas. Mukha siyang masaya, proud na proud. At bakit hindi? 3 araw pa lang ang nakakalipas, binilhan ko siya ng pangarap niyang rest house. Isang mansyon sa Punta Fuego na nakakahalaga ng 400 milyong piso. Ang akala niya, si Enrico ang nagbayad. Ang akala ng lahat, si Enrico. Walang nakakaalam na galing sa akin ang pera. At kailanman, hindi ko sila itinama. Iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali ko. Naiintindihan ko, sa wakas ay sinabi ko. Nakahinga ng maluwag si Enrico. Sabi ko na nga ba maiintindihan mo? Hindi. Iba ang naintindihan ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Pinakmasdan niya ako. Anong ginagawa mo? Nagre-reply. Binuksan ko ang text message namin at nagtip ng isang salita. Naintindihan ko. Pinindot ko ang send. Tapos ay tumingala ako at ngumiti. Sana maging masaya ang kasal ni Lani. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita. Tumalikod ako at naglakad papunta sa parking lot. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Dinalang valet ang itim kong Mercedes. Pagkaupo ko sa driver's seat, doon lang ako nakahinga ng malalim. 22 taon, nawala na lang bigla. Hindi dahil sa ibang babae. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil hindi na namin mahal ang isa't isa. Kundi dahil sa paglipas na panahon, nawalan ng respeto sa akin ang asawa ko. Makaibang makaiba ang dalawang iyon. Ang pag-ibig na kakayanan ang mga pag-away. Pero ang respeto, namamatay sa pananahimik. At kapag nawala ang respeto, susunod na ang lahat. Pinaandar ko ang makina, pero hindi muna ako umalis. Pinanod ko ang mga bisitang dumarating. Pamilyang nakpapakuhang litrato, mga lolo't lolang yakap ang mga apo. Mukha itong perpektong kasal ng mga mayayaman,
Pero ngayong araw, hindi ako pamilya. O iyon ang gusto nilang palabasin. Muntik na akong matawa sa sitwasyon. Dahil kung alam lang lahat ng naroon kung gaano kalaki ang binayaran ko para sa kasal na iyon, titigil ang buong selebrasyon. Ang mga bulaklak, ang orkestra, ang mga imported na alak, pati ang honeymoon nila sa Santorini. Lahat ng resibo dumaan sa mesa ko ilang buwan na ang nakakalipas. Paulit-ulit na nagpasalamat si Elena kay Enrico sa pagiging galante nito. Tinanggap ni Enrico ang lahat ng papuri. Hindi niya kailanman itinama ang nanay niya. Nung una, akala ko iniwasan lang niya ang awkward na usapan. Kalaunan, naging ugali na ang pag-iwas. Ang ugali, naging obligasyon. Ang obligasyon, naging karapatan. At ang karapatan, nauwi sa kalupitan. Tumunog ang cellphone ko. Ang executive assistant kong si Marga. Ma'am Victoria. Hello, Marga. Iba po ang boses niyo. Ayos lang po ba kayo? Tumingin ako pabalik sa ballroom. Hindi. Nanahimik siya. Kaya tumagal ng 15 taon si Marga sa akin. Alam niya kung kailan, mas kailangan ang katahimikan kaysa sa mga tanong. Sa wakas, mahina siyang nagtanong. Ano pong kailangan niyo? Napangiti ako. Tamang-tama ang tanong. Hindi kung anong nangyari. Hindi kung ayos lang ako. Kundi, ano ang kailangan ko? Kailangan ko ang numero ni Attorney Dan. Hindi siya nagatubili. Ite-text ko po ngayon din. Wala pang ilang segundo, nag-vibrate ang telepono ko. Attorney Danilo Reyes, senior partner. Ang abogadong gumugol ng halos 2 dekada para ayusin ang mga negosyo ko, mga trust fund, mga foundation, at mga asset protection plan. Ang lalaking nakakaalam ng isang mahalagang katotohanan. Halos lahat ng tinatamasa ng pamilya ng asawa ko, legal na nakapangalan sa akin. Hindi kay Enrico. Hindi kay Elena. Sa akin, tinitigan ko ang numero ng halos 1 minuto. Tapos ay nilok ko ang telepono ko. Hindi pa ngayon. Ang galit ay nagdudulot ng gamaling desisyon. Naitayo ko ang kumpanya ko dahil hindi ako nagpapadala sa emosyon. Kung babaguhin ko ang takbo ng buhay ko, gagawin ko ito ng kalmado, planado, at profesional. Kung paano ko itinayo ang yaman ko. Nakmaniw ako ng walang direksyon sa buong Metro Manila. Dumaan ako sa Forbes Park, sa matataas na building sa Makati kung saan sakop ng kumpanya ko ang 3 pinakamataas na palapak. Dumaan ako sa mga restaurant kung saan kami nadse. Celebrate ng anibersaryo ni Enrico. Bawat kanto, may alaala. Pero ngayon, pakiramdam ko, hiniram ko lang ang lahat ng iyon. Nang mag-red light, naalala ko ang sinabi ng lola ko noon. Bihirang ipakitang matao ang tunay nilang kulay sa oras ng hirap. Ipinapakita nila ito kapag maginhawa na ang buhay. Naging masyadong maginhawa ang buhay para kay Enrico. Nakalimutan niya kung sino ang nagbigay ng ginhawang iyon. O baka, tinulungan ko siyang makalimot. Nag-green light. Nakpatuloy ako sa pagmamaneho. 48 minuto na ang nakalipas mula nang umalis ako sa hotel. Naging 53, naging 58, hanggang sa nakarating ako sa isang tahimik na lugar sa Antipolo. Tanaw ang mga ilaw ng buong Maynila. Tahimik, payapa, malayong-malayo sa bayong namumuo sa loop ko. Eksaktong 1 oras na mula nang mag-text ako kay Enrico. Naintindihan ko. Binuksan ko ang telepono ko, hinanap ang pangalan ni Attorney Dan. At tumawag. Sumagot siya bago pa makring pangalawang beses. Victoria, akala ko nasa kasal ka. Nandoon ha ako. May maikling katahimikan. Parang hindi maganda ang tuno niyan. Hindi nga. Naging profesional agad ang boses niya. Anong gusto mong gawin ko? Tumingin ako sa mailaw ng siyudad. Ngumiti ako. Dan, tingin ko oras na para suriin natin ang lahat ng pinansyal na kasunduan na konektado sa pamilya ni Enrico.
Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, mahina siyang sumagot. Makikita tayo sa opisina sa loob ng 30 minuto. Binaba ko ang tawag. Ang ilang pagtatapos, may kasamang ingay at gulo. Ang sa akin, dumating sa isang kalmadong pangungusap at isang tawag sa telepono. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Enrico, na habang nagtataas sila ngang mahabasong wine sa loob ng ballroom. Ang pundasyon ngang lahat ngang inaakala nilang pag-ari nila ay nagsisimulan ng gumuho. Naghihintay na si dan pagdating ko, alas 8 na gabi. Pero bukas pa rin ang lahat ng ilaw sa ika-26 na palapak ng opisina ko. Walang ideya ang mga executive ko kung bakit ako nagpatawag ng emergency meeting kasama ang abogado ko lakpas sa oras ng trabaho. Ang alam lang nila, kapag humingi akong privacy, may napakabigat akong dahilan. Tumayo si Dan pagpasok ko sa conference room. Siya ang abogado ko sa LBNG 19 na taon. Higit pa roon, siya ang isa sa ilang tao na nakakaalam ng buong katotohanan sa likod ng kasal ko. Pinakmasdan niya ang mukha ko bago siya nagsalita. Anong nangyari? Sinabi niya asawa ko na nakakahiya ako. Dahan-dahang inalis ni Dan ang salamin niya. Ikinalulungkot ko. Ako rin. Iyon lang ba? Tumawa ako ng mahina. Hindi. Ipinatong ko ang cellphone ko sa mesa at ini-slide papunta sa kanya. Binasa niya ang huling text ni Enrico. Ayun ni Mommy na nandito ka. Nakakahiya ka. Tumingin sa akin si Dan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, alam ko, nanatili siyang tahimik. Wala na kasing dapat sabihin. Minsan, mas malakas magsalita ang madokumento kaysa sa galit. 22 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Enrico sa isang real estate convention sa Makati. Gwapo, punong kumpiyansa, at palabiro. Galing siya sa isang pamilyang kilala bilang old money sa Maynila. Ako naman, anak ng 2 factory worker na namatay nang makasunod noong 16 na taong gulang ako. Palipat-lipat sa mga kamag-anak, nagdapos ang kolehiyo sa tulong ng scholarship at part-time jobs. At dahil na rin sa purong katigasan ng ulo, bago ako magtatlumpo, nakapatayo ako ng isang maliit pero lumalagong investment company. Hindi ako palakwento, basta nagtrabaho lang ako ng mas hihit pa sa iba. Inanghan iyon ni Enrico. O iyon ang akala ko. Napakasal kami pagkalipas ng 3 taon. Sa honeymoon namin, nalaman ko ang unang sikreto ng pamilya nila. Hindi sila mayaman. Mukha lang silang mayaman. Ang mga country club membership, mga luxury car, mga rest house, mga private school, lahat iyon nakatayo sa patong-patong na utang. Naperpekto nila ang ilusyon ng tagumpay. Pero sa likod ng manakasarang pinto, nakakatakot ang manumero. Isang gabi, nakaupo si Enrico sa kusina. Nakabaon ang mukha sa makamay niya. Isinangla ni Daddy ang lahat. Gaano kalala? Mas malala pa sa inaakala ng lahat. Alam ba ng mommy mo? Ayaw niyang maniwala. Mukha siyang kargadong-kargado. Hindi ko alam kung paano sila isasalba. Inabot ko ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit. Gagawa tayo ng paraan. Noon, naniwala akong gagawin namin iyon ng makasama. Sa loob ng 6 na buwan, tahimik akong nag-ayos ng pondo gamit ang isa sa makumpanya ko. Nasalba ang negosyo ni pamilya nila. Walang sinuman sa labas ng boardroom ang nakaalam kung bakit. Nagpasalamat si Enrico sa akin habang naghahapunan kami. Iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas natin sila. Ngumiti siya. Hindi ko magagawa to kung wala ka. Naniwala ako sa kanya. At nung panahong iyon, naniwala rin siya doon. Lumipas ang mga taon. Lumawak ang kumpanya ko sa iba't ibang probinsya. Bawat negosyong binili namin, nakpalakas sa portfolio namin. Dumating ang oras na hindi ko na hinahabol ang pera. Ito na ang nagtatrabaho para sa akin. Doon nagsimulang makbaho ang makainaasahan ni Elena. Nung una,
maliliit na pabor lang. Victoria, pwede mo bang tulungan si Lani sa tuition niya? Walang problema. Sabi ni Enrico magaling ka raw sa investments. Pwede mo bang tignan tong lupa? Sipo, bawat pabor, mukhang pansamantala. Pamilyang nagtutulungan. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang mga hinihingi. Tuition sa mga exclusive school, mga bakasyon sa abroad, mga pambayat sa ospital, mga design na pay, mga renovation sa bahay. Bawat Pasko, may bagong mamahaling sorpresa na inaasahan nilang ibibigay ni Enrico. Bawat Pasko, ako ang tahimik na nagbabayat. Isang hapon, niyakap ni Elena si Enrico matapos nitong iabot ang susingang isang bagong Mercedes. Talagang inaalagaan ng anak ko ang nanay niya. Nakatayo ako 1 metro ang layo. Hindi man lang niya ako tiniknan. Ngumiti lang nang alanganin si Enrico. Wala siyang sinabi. Habang nakmamaniw pa uwi, tinanong ko siya ng mahinahon. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Nakatitih lang siya sa kalsada. Masaya siya pero hindi yun totoo. Alam ko. Bakit nga? Bumuntong hininga siya. Alam mo naman si Mommy. Alam ko nga. Mahal niya ang imahe, ang gistado, ang pahangangang iba. Kung itatama siya sa harap ng maraming tao, mapapahiya siya. Kaya hinayaan ko na lang. Paulit-ulit, looking back, bawat pananahimik ko, tinuruan ko siyang isang mapanganib na leksyon. Natutunan niyang pwede niya akong burahin, at papayak lang ako. Binuksan ni, dan ang isa sa mga folder na dala niya. Personal mong pinondohan ang 38 malalaking gastusin para sa pamilya ni Enrico, hindi ko na binilang. Ako, binilang ko. Inislide niya ang ilang pahina papunta sa akin. Nandun ang lahat. Mga titulong lupa, makrust fund, mga personal na utang, magagarantiya sa negosyo, mahabayarin sa ospital, mga tuition fee, mga donasyon na ipinangalan kay Elena. Halos lahat ng ipinakdiwang ng pamilya nila sa nakalipas na 2 dekada, may isang pakakatulad. Ang pirma ko, hindi kay Enrico. Akin, tinitigan ako ni Dan. Naalala mo ba kung anong tinanong ko sa'yo nung ginagawa natin ang magkontratang to? Tumango ako. Tinanong mo kung pinoprotektahan ko ba ang sarili ko. At anong sinabi mo? Sabi ko, naktitiwala ako sa asawa ko. At sinabi mo sa akin na ang tiwala at ang mga dokumento ay hindi dapat pinagpapalit. Hindi niya ako pinapagalitan. Ipinapaalala lang niya. Lahat ay nakadokumento. Bawat transfer, bawat garantiya, bawat legal na obligasyon. Hindi lang talaga nakabala ang pamilya ni Enrico na basahin ang mga papeles. Inakala nilang si Enrico ang nag-ayos ng lahat. At ang nakakatawa, inakala ni Enrico na palagi kong ayusin ang lahat para sa kanya. Naglakad ako papunta sa malaking bintana na nakaharap sa Ortigas skyline. Kumikinang ang mga ilawng siyudad. Maganda, buhay na buhay. Walang kaalam-alam na nakbago na ang buong buhay ko sa luplang ng isang hapon. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko, pag-amin ko. Nahintay si Dan. Kailan niya ako naging invisible? Nag-isip siya ng matagal. Tingin ko hindi ka naging invisible sa kanya. Lumingon ako. Tingin ko, nakalimutan lang niyang tignan kung gaano kabigat ang mga pasan-pasan mo. Tumatak sa akin ang sinabi niyang iyon. Madalas, pinapahalagahan ng mga tao ang mga himala hanggang sa maging ordinaryo na lang ito. Tapos, tatawagin na nila itong obligasyon. Nagvibrate ang telepono ko. Enrico, calling. Tinitigan ko ang screen. Nagring ng 1, 2, 3. Hinayaan ko sa voicemail. Makalipas ang ilang segundo, tumawag ulit. Tapos tumawag si Lani. Tapos si Elena. Wala akong sinagot ni isa. Sa wakas, pumasok ang text ni Enrico. Nasaan ka? Sabi ni Mommy, na-delay daw ang closing ng bahay sa Punta Fuego.
Ayaw i-release ng developer. May problema raw sa pondo. Pwede mo ba akong tawagan? Binasa ko ito ng 2 beses. Nakakatuwa, hindi pa nga nagsisimula ang legal review namin. Napansin ni Dan ang reaksyon ko. Ano yon? Inabot ko sa kanya ang telepono ko. Ngumiti siya sa unang pagkakataon ngayong gabi. Nagsisimula na nilang maramdaman ang epekto. Tumingin ako sa humahabang listahan ng miss calls. Sa loob ng 22 taon, tuwing may kailangan ang pamilya nila, ako ang tinatawagan nila. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil ako ang taga-ayos ng problema. Pero ngayong gabi, iba na. Ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, mahihintay ang mga problema nila. 3 oras lang ang itinulog ko, hindi dahil kinakabahan ako, kundi dahil nakapagdesisyon na ang giisip ko. Kapag ginugol mo ang buong buhay mo sa paggawa ng mga desisyong nakakahalaga ng daan-daang milyon, may matututunan kang mahalaga. Ang emosyon, iniwan sa bahay. Ang makatotohanan, dinadala sa conference table. 6:30 ng umaga, pumasok ako sa opisina bit-bit ang isang kape. Kagigising pa lang ng Maynila. Nag-angat ng tingin ang assistant kong si Marga. Puno po ang schedule niyo ngayon. Alam ko, nag-alangan siya. Ay tumawag po ang asawa niyo ng 17 beses. Pumunta rin po siya rito kaninang 6:00. Napatigil ako sa paglalakad. Pumunta siya rito. Gusto niya akong makausap. Ano pong sinabi mo? Eksakto po sa itinuro niyo sa akin nun. Ngumiti siya ng propesyonal. Hindi po tumatanggap ng bisita si Ma'am Victoria ng walang appointment. Hindi ko napigilang ngumiti. Salamat. Inisip ko po na may maganda kayong dahilan. Merong nga, eksaktong 8:00, pumasok si Dan sa boardroom bit-bit ang 4 na makakapal na binder. Kasunod niya ang 2 senior attorney. Tapos ang chief financial officer kong si Robert. At ang trust administrator kong si Melissa. Lahat ng nakaupo sa mesang iyon ay pumirma ng confidentiality agreement maraming taon na ang nakalipas. Alam nila ang tungkol sa pera ko. Wala ni isa sa kanila ang nakilala si Enrico ng personal. Sinadya ko iyon. Gusto kong makahiwalay ang negosyo at ang kasal ko. At ang paghihiwalay na iyon ang mismong magliligtas sa akin ngayon. Sinimulan ni Dan ang meeting. Humiling si Victoria ng kumpletong legal review sa lahat ng aktibong pinansyal na kasunduan na nakapangalan sa pamilya ni Enrico. Walang nagulat. Ang mga profesional, hindi nagre-react gamit ang emosyon. Nagre-react sila gamit ang mga tanong. Inayos ni Robert ang salamin niya. Suspension ba o termination ang pinag-usapan natin? Review muna. Sagot ko. Tapos, aksyon tayo kung kinakailangan. Binuksan ni Melissa ang spreadsheet. May 37 aktibong obligasyon. Isa-isahin ko po ba? Tumango ako. Ang bahay sa Punta Fuego na nakaskeduli turnover bukas. 4 milyong piso. Tama. Ang pondo ay kasalukuyang nasa isang revocable family trust. Nahihintay ng final authorization. Tumingin si Dan sa akin. Kailangan ng pirma mo para ma-release. Hindi ako pumirma. Wala. Pagpapatuloy ni Robert. May 4 din na personal guarantee na nakakabit sa investment company. Ni Enrico, may legal na obligasyon ba para ituloy mo to? Tumingin siya sa mga dokumento. Wala. Anong mangyayari kapag binawi ang mga yan? Hihingi ang mga bangko nga, bagong collateral sa loop nga, 30 araw. At kung walang may bigay, kailangan nilang bayaran ng buo ang utang agad-agad. Sumandal ako sa upuan. Nakakatuwa. Hindi ko na-realize na ganun na pala kalaki ang utang ni Enrico. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil hindi ko inisip na kakailanganin kong malaman. Pinaksalikop ni Dan ang mga kamay niya. Victoria, bakit? Kailangan kong magtanong ng diretsahan. Tumango ako. Pinaparusahan mo ba ang asawa mo?
Tumahimik ang buong kwarto. Nahintay ang lahat. Nag-isip ako ng mabuti bago sumagot. Hindi. Kung ganun, anong gusto mong mangyari? Ang katotohanan. Walang nagsalita. Kaya nagpatuloy ako. Sa loob ng 22 taon, hinayaan ko ang lahat, pati na si Enrico, na maniwala sa isang ilusyon na hindi naman totoo. Dahan-dahang tumango si Robert. Naiintindihan ko. Wala akong sisirain na buhay. Sabi ko, alam ko. Pero hindi ko na rin popondohan ang mga taong pinapahiya ako sa harap ng maraming tao. Bahagyang ngumiti si Dan. Ibang usapan na yan. Oo nga, eksaktong ni Tofyan umaga. Ginawa ni Dan ang unang sulat. Walang drama, walang demanda, walang pananakot. Isang formal na abiso lang. Habang isinasagawa ang review, ang pondo para sa Punta Fuego property ay pansamantalang sinususpinde hanggang sa makaroon ng nakasulat na autorisasyon mula sa grantor. Ang grantor, ako. Sumunod ang pangalawang sulat para sa developer. Pangatlo, sa escrow officer. Pangapat, sa bangko. Nangyari ang lahat base sa mga kontratang pinirmahan ng lahat maraming taon na ang nakalipas. Walang illegal. Walang emosyon, puro papeles lang. Nakakatuwa kung paano nababago enge mega papeles ang buhay ng tao. Samantala, mailang kilometro ang layo. Nagtipon-tipon ang pamilya ni Enrico para sa isang farewell brunch pagkatapos ng kasal nila ni. Hindi ko na kailangang imahinahin. Kalaunan, malalaman ko ang bawat detalye. Nagbubukas ga regalo sila ni nang tumunok ang telepono ni Elena. Masaya siyang sumagot. Tapos, nawala ang ngiti niya. Anong ibig mong sabihing na-suspend ang turnover? Sa kabilang dulo ng kwarto, napatingin daw si Enrico. Napatihilang tinidor ni Jasaire. Lumipas ang 30 segundo. Lalong lumakas ang boses ni Elena. Hindi, imposible yan. Napatingin ang mga bisita. Nandiyan na ang pera. Katahimikan. Anong? Autorisasyon. Binaba niya ang tawak ng padabok. Enrico, ano to? Ayaw nilang i-release ang bahay. Kumunot ang ni Enrico. Anong sinasabi mo? Sabi nila hindi pa raw aprobado ang pondo. Tumawa daw si Enrico. Baka nakamali lang sila. Hindi. Ang asawa mo ang nag-ayos ang lahat. Eksakto. Ako nga, 10:15. Tumunok ulit ang telepono ko. Si Enrico. Ngayon, sinagot ko na, hello. Bakas ang ginhawa sa boses niya. Victoria sa wakas. Good morning. May bali na nangyayari. Nabalitaan ko nga. Na-stop daw ang turnover sa Punta Fuego. Alam ko. Sabi nila kailangan daw ng autorisasyon mo. Tama. Mahabang katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, eksakto sa kung anong sinabi nila sa'yo. Hindi ko maintindihan. Tingin ko hindi mo naman talaga sinubukang intindihin. Nakbago ang pahinga niya. Victoria, galit ka ba tungkol kahapon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa tingin mo. Sorry kung hindi ko sinasadya. Sinabi mong nakakahiya ako. Nadala lang ako ni emosyon. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Naintindihan ko ng buong-buo. Lumusong ang boses niya. Naging emosyonal lang si Mommy. Kaya sumang-ayon ka sa kanya. Gusto ko lang walang gulo. Muntik na akong matawa. Gulo nino? Isa na namang katahimikan. Tapos, tinanong niya ang hinihintay kong marinig. Pwede mo bang tawagan sila at ayusin to? Ayan na. Hindi? Kamusta ka? Hindi. Ayos ka lang ba? Hindi. Pwede ba tayong mag-usap? Kundi, ayusin mo to. Pumikit ako. Enrico. Ano? Alam mo ba kung kaninong praang pambili ng bahay na yon? Sa akin. Hindi. Katahimikan. Ang kumpanya ko ang nag-transfer ng pondo. Hindi siya sumagot.
Ako ang personal na nagtayo na trustful. Wala pa rin. Ako ang personal na naggaranti sa pagbili. Wala pa ring sagot. Hanggang sa, nakbibiro ka ba? Kailanman hindi ako nagbiro pagdating sa negosyo. Mukhang litong-lito talaga siya. Pero ang sabing lahat, alam ko, hindi mo kami itinama. Hindi. Bakit? Dahil naniwala akong mahalagang protektahan ang pride ng asawa ko. Bumigat ang pahinga niya. Ibig mong sabihin, lahat ng pinagpasalamat ni Mommy sa akin, tumigil ako. Siya na ang tumapos ng sarili niyang pangungusap. Ay ikaw? Oh, walang nagsalita sa aming dalawa sa loob ng halos 1 minuto. 22 taon nga kasinungalingan ang gumuho sa isip niya. Sa wakas, bumulong siya. Hindi ko alam. Naniniwala ako sa iyo. Pero ang hindi pag-alam, hindi na pwedeng maging dahilan simula kahapon. Bandang tanghali, kumatok ng mahina si Marga. May tao po sa baba. Si Enrico. Tumango siya. Ayaw po niyang umalis. Tumingin ako kay Dan. Anong may papayo mo? Ngumiti siya. Bilang abogado mo? Oh, huwag mo siyang iwasan habang buhay. At bilang kaibigan ko, pagintayin mo siya. Ngumiti ako. Gaano katagal? Tumingin siya sa relo niya. Sapat na tagal para maintindihan niya kung ano ang 22 taon mong hinintay. Ano? Respeto. Tumayo ako at naglakad papunta sa elevator. Hindi para salubungin si Enrico. Hindi pa. Una, may isa pang dokumento na naghihintay ng pirma ko, ang pinal na suspensyon nege lahat. Nege pinansyal na benepisyo na konektado sa pamilya ni Enrico. Kinuha ko ang ballpen, pinirmahan ang pangalan ko, at ibinalik ito sa mesa. Sa labas ng bintana ng opisina ko, pareho pa rin ang hitsura ng Maynila. Pero sa loob, nagbago na ang lahat. Nang pumayag na akong makita si Enrico, halos 3 oras na siyang nakaupo sa reception area ng opisina ko. Pumasok si Marga sa opisina ko at mahinang nagtanong, "Handa na po ba kayo?" Tumingin ako sa orasan. Alos alas 4 na hapon. Oh, tumango siya at bumalik pagkalipas ng ilang minuto. Nandito na po si Sir Enrico. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa private conference room. Nakatayo siya sa tabing ng bintana. Nakapasok ang 2 kamay sa bulsa. Mukha siyang pagod na pagod. Maluwag ang necktie niya. Pula ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya mukhang ang kumpiyansadong Enrico na hinahangaan ng lahat. Mukha siyang isang lalaking kakadiskubre lang na ang buhay niya ay hindi pala totoo. Nang lumingon siya sa akin, halos hindi ko siya makilala. Mukha kang pagod, sabi ko. Hindi ako nakatulog. Ako rin. Tipit siyang ngumiti. Kailangan sigurong may isa sa atin na matulog. Hindi agad kami umupo. Sa wakas, nagsalita siya. Kailangan mong ipaliwanag sa akin kung anong nangyayari. Ipinaliwanag ko na. Hindi, umiling siya. Ibig kong sabihin, ang lahat. Pinakmasdan ko siya ng ilang segundo. Tapos ay hinila ko ang upuan sa tapat niya. Upo. Pumasok si Dan bit-bit ang 3 makakapal na binder. Kumunot ang ni Enrico. Ano yan? Maka-record ko. Mayos na ipinatong ni Dan ang mabinder sa mesa. Hiniling ni Ma'am Victoria na ihanda ko ang kumpeltong financial history na kasama ang pamilya niyo. Litong-lito si Enrico. Bakit? Dahil kahapon, sinabi mo sa kanya na hindi siya pamilya. Tumahimik ang buong kwarto. Binuksan ni Dan ang unang binder. Magsimula tayo noong 2008. Ini-slide niya ang isang dokumento sa mesa. Ang kumpanya ng daddy mo, tininyan lang ito, ni Enrico. Tapos, nagbago ang ekspresyon niya. Ang utang na to. Pinondohan ng kumpanya ni Victoria. Akala ko bangko ang nakpautang. Sila lang ang nag-asikasong papel. Turo ni Dan sa kabilang pahina. Ang pera,
Galing sa kanya. Dahan-dahang tumingin sa akin si Enrico. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ka naman nagtanong. Bumukas ang pangalawang binder. 2011. Ang renovation ng rest house sa Baguio. Ang budget sa kontraktor. Ang file sa arkitekto. Ang landscaping. Lahat. Binayaran ni Victoria. Hinilot ni Enrico ang nuniya. Akala ko, alam ko kung anong akala mo. Isa pang pahina. 2013. Ang master's degree ni Lani. Isa pa. 2015. Ang heart surgery ng mommy mo. Isa pa. 2017. Ang tax settlement ng daddy mo. Isa pa. 2021. Ang family foundation. Isa pa. Ikibinyir mi dirt. Ang mansyon sa Punta Fuego. Bawat pahina, may isang pamilyar na pirma. Akin, walang dramatikong musika, walang sigawan, walang sumbatan. 22 taon lang nang katotohanan. Resibo pagkatapos ang resibo. Taking na clear pagkatapos ng tsig. Wire transfer pagkatapos ng wire transfer. Kalaunan, tumigil na, si Enrico sa palipat minggapaina. Nakatitik na lang siya sa ito. Halos pabulong siyang nagtanong, alam ba ni mommy? Hindi. Ni daddy? Hindi. Sila ni? Hindi. Sino ang nakakaalam? Ang mga abogado ko, mga accountant ko, ang board ko, at ikaw. Tumingala siya. Maniwala ka, akala ko talaga. Alam ko. Sakto namang nag-vibrate ang telepono ni Dan. Tinignan niya ang screen. Si Doña Elena, walang nagsalita sa amin. Tumingin siya sa akin. Sasagutin ko ba? Tumango ako. Ay loudspeaker mo. Sinagot niya ang tawag. Attorney Danilo Reyes po. Sumabog ang boses ni Elena sa buong kwarto. Nasaan si Victoria? Nandito ako. May maikling katahimikan. Tapos direkta siyang nagsalita sa akin. Anong ginagawa mo? Nire-review ang mga pera ko. Pinapahiya mo ang pamilyang to. Muntik na akong ngumiti sa kabalintunaan. Talaga ba? Pinatigil mo ang turnover. Oh, nandun na ang mga gamit ko. Alam ko. Naghihintay na ang manggalipat bahay. Alam ko, inaasahan na kami ng kakapitbahay namin. Naintindihan ko, kailangan mong ayusin to ngayon din. Hindi, katahimikan. Yung klase ang katahimikan kapag nakarinig ang isang tao ang salitang hindi sa unang pagkakataon. Sa wakas, nagtanong siya, anong ibig mong sabihin hindi? Ibig kong sabihin, suspendido ang pagbili. Ipinangako mo sa akin ang bahay na yon. Wala akong ipinangako sa iyo. Si Enrico ang nangako. Tumingin ako sa asawa ko. Nakatungo lang siya. Ikaw ang nakbayad. Tinuring ko yung regalo. At nilinaw mo kahapon na isa akong nakakahiya. Tumaas ang boses niya. Walang kinalaman to sa nangyari kahapon. May kinalaman ang lahat sa nangyari kahapon. Hindi mo kami pwedeng parusahan dahil lang nasaktan ang damdamin mo. Sang-ayon ako. Gumaan ang boses niya. So, ibabalik mo na ang pondo? Hindi. Isa na namang mahabang katahimikan. Pinoprotektahan ko ang dignidad ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Tumango ako kay Dan. Pinatay niya ang tawag. Ibinaba ni Enrico ang mukha niya sa makamay niya. Hindi ako makapaniwala. Saan? Sa mommy mo o sa sarili mo? Tumingin siya sa akin. Sa pareho. Sa loob ng halos 1 minuto, walang nagsalita sa amin. Tapos, nagtanong siya ang isang bagay na hindi ko inasahan. Sasabihin mo ba sana sa akin ang totoo? Tumango ako. Bala ko sana. Kapag dumating yung araw na proud ka sa akin, imbes nasa kung anong kaya kong ibigay ng tahimik. Bumaksak ang mga balikat niya. Binigo kita. Oh, lagi kong iniisip na pinoprotektahan ko ang lahat. Hindi. Pinoprotektahan mo ang imahe niyo.
Nang gabing iyon, sumabog ang family group chat nila sa Viber. Nangging, nang paliwanag si Lani. Gusto namang malaman ng asawa niya kung kanino talaga nakapangalan ang bahay sa Punta Fuego. Ipinipilit ni Elena na may pagkakamali lang sa bangko. Tapos, ang biyenan kong si Don Ricardo, na palaging pinakatahimik, ay nag-message ng isang pangungusap. Victoria, totoo ba ang lahat ng ito? Tinitigan ko ang message. Hindi ako kailanman tinrato ng masama ni Ricardo. Tahimik, hezehbado, minsan malayo ang loop, pero hindi kailanman naging malupit. Nag-reply, ako ng isang litrato, isang pahina mula sa original na trust agreement. Nandun ang pangalan ko, ang pinanggalingan ng pondo, ang halagang binili. Wala nang iba. Makalipas ang 5 minuto, tumawag si Ricardo. Sinagot ko, mas matanda ang tunog ng boses niya kaysa sa naalala ko. Victoria, po, 20 taon akong naniwala na ang anak ko ang nagligtas sa pamilyang to. Alam ko po, hiyang-hiya ako. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad dahil naniwala kayo sa kung anong sinabi sa inyo. Hindi. Bumuntong hininga siya ng malalim. Kailangan kong humingi ng tawad dahil hindi man lang ako nag-abalang magtanong. Tinamaan ako sa sinabi niyang iyon. Hindi dahil binura nito ang nakaraan, kundi dahil kinilala nito ang totoo. Sa unang pagkakataon, may isang tao sa pamilyang iyon na hindi nahugas kamay. Tinanggap niya ang pagkakamali niya. Kinabukasan, nagsimulang maglabas ng balita ang ilang business websites na na-delay daw ang pagbili ng isang 400 milyong pisong mansyon sa Punta Fuego. Walang pangalang inilabas. Puro haka-haka lang. Pero sa lubong opisina ko, alam ng lahat ang totoo. Hindi dahil ipinaksigawan ko, kundi dahil kusang lumalabas ang katotohanan kapag tumigil na ang mataw sa pagpapanggap. Kinahapunan, bumalik si Dan bitbit ang huling folder. Formal nang suspendido ang lahat. Ang mathost fund, ang magagarantiya, ang pondo para sa mga rest house, ang taunang allowance ng pamilya. Ipinatong niya ang folder sa harap ko. Walang kinuha sa kanila. Tumigil siya. Wala na lang silang access sa mga bagay na hindi naman talaga kanila. Pinirmahan ko ang huling dokumento, isinara ang folder, at sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, nakaramdam akong isang bagay na hindi ko inasahan. Hindi tagumpay, hindi pahihiganti, kundi ginhawa. Dahil ang pagbubuhat ng mataong hindi marunong magpahalaga ay nakakapagod. At sa sandaling ibaba mo ang pabigat, dong mo lang marerealize kung gaano talaga ito kabigat. Nawala ang mga balita pakalipas ng 2 araw. Hindi naging malaking iskandalo ang na-delay na mansyon. Walang mga kamera ng TV sa labas ng opisina ko. Walang mga reporter na nag-abang sa labas ng bahay ko. Ang tunay na yaman, hindi gumagawa ng maingay na drama. Gumagawa ito ng tahimik na resulta. At isa-isang dumating ang mga resultang iyon. 1 linggo pagkatapos ang kasal, tumawag ulit si Enrico. Ngayon, sinagot ko agad. Hello, pwede ba tayong makita? Iba na ang boses niya. Wala na ang kumpiyansa na nagpapamukhang negosasyon ang bawat usapan namin. Ngayon, mukha na lang siyang pagod. Kailan? Bukas ang umaga. Saan? Sa paborito nating kafe. Naisip ako, ang maliit na kafe sa Makati, ang naging saksi sa kasal namin simula pa nung una. Doon namin ipinagdiwang ang unang lupa na nabili ko. Doon kami nagtos nung gumaling ang daddy niya sa operasyon. Doon kami nagplano na magbakasyon habang kumakain na ensaymada at uminom na kape. Parang tamang-tama. 9:00. Pupunta ako. Kinabukasan, naghihintay na si Enrico pagdating ko. Tumayo siya pagpasok ko. Sa isang saglit, muntik ko na siyang yakapin. Hindi nawawala ang 22 taong nakasanayan sa isang gabi lang. Sa halip, nakipagkamay ako.
Saglit na napuno ng lungkot ang mga mata niya. Deserve ko yon. Oh, nak-order kami na kape. Walang gumalaw sa amin. Sa wakas, naksalita siya. Ginugol ko ang buong linggo sa pagbabasa na lahat. Nga alin? Lahat. Ang mga financial record, ang mga trust agreement, ang mga partnership document, ang mga garantiya. Nakatungo siya. Wala akong ideya. Naniniwala na ako sayo. Hindi. Umiling siya. Ibig kong sabihin, wala akong ideya kung gaano kalaki ang ginawa mo. Hindi ako sumagot. Wala na akong may daraktag pa. Nagpatuloy siya. 2 araw na nahalungkat si Daddy sa malumang files niya. At umiyak siya. Nagulat ako dun. Hindi emosyonal na tao si Don Ricardo. 2 beses ko palang siyang nakitang umiyak sa buong buhay ko, mahinang sabi ni Enrico. Ang una, nung mamatay ang kapatid niya. At ang pangalawa, nung narealisin niyang 20 taon siyang nagpapasalamat sa maling tao. May kinuha si Enrico sa briefcase niya. May dala ako. Inislide niya ang isang leather folder sa mesa. Sa loob, nandun ang lahat ng credit card na nakapanggalan sa family trust. Lahat ng access card. Lahat ng account authorization. Lahat ng signature stamp. Ayoko ng kahit ano rito. Hindi mo kailangang ibalik. Hindi ko to ibinabalik. Tumingin siya ng diretso sa akin. Inamin ko na hindi. Ito naking akin kailanman. Matagal ko siyang tinitigan. Hindi to ang Enrico na nakita ko sa labasan ni Casal Lanilani. Ito ang batang lalaking pinakasalan ko. Tapat, nakpakumbaba, natatakot. Salamat, sabi ko. Tumango siya. Sana sinabi ko yan maraming taon na ang nakalipas. 2 araw ang lumipas. Nagtanong si Ricardo kung pwede siyang bumisita sa opisina ko. Pagdating niya, mas matanda na talaga ang hitsura niya. May dala siyang maliit na kahoy na kahon. Nakita ko to habang naglilinis ng mesa ko. Sa loob, may 12 ng handwritten na thank you notes, bawat birthday card na ipinadala ko sa kanya, mga Christmas letter, mga litrato ng pamilya. May hindi ako na-realise. Sabi niya, ano po yon? Ngumiti siya ng malungkot. Sa bawat litrato, inabot niya sa akin ang isang picture mula sa college graduation ni Lani. Nakatayo ako sa likod, hawak ang mga tsuetneng lahat, sinisiguradong may tubig ang lahat, chin-check ang reservation sa restaurant sa cellphone ko. Inalakan ang lahat, pero hindi kailanman naging sentro ng litrato. Lahi mo kaming inalakan. Masaya po akong gawin yon. Hindi, umiling siya ng marahan. Kinumbinsi mo ang sarili mo na kailangan mong pahirapan ang pwesto mo sa pamilya. Tinamaan ang isang sugat na hindi ko inasahang nandiyan pa. Baka tamas siya. Lumaki akong walang magulang at tinuruan ako nito ngang isang mapanganib na leksyon. Kung gusto kong mahalin ako, kailangan kong maging kapakipakinabang. Sa paglipas panahon, ang pagiging kapakipakinabang ay tahimik na pumalit sa pagpapahalaga ko sa sarili. Makalipas ang 3 linggo, formal akong nag-feel na annulment. Nakakagulat na napaka-ordinaryo lang ngorte. Walang dramatikong komprontasyon, walang sigawan, walang sumbatan, puro pirma, papeles, at legal na salita. Tiniknan ng judge ang kasunduan namin. Mrs. Reyes, katanggap-tanggap ba sa inyo ang mga kondisyong ito? Opo, Your Honor. Mr. Reyes? Opo, Your Honor. Wala pang 20 minuto ang tinagal ng proseso. Habang naklalakat pabalik sa parking lot, pinigilan ako ni Enrico. Alam kong hindi na nito mababago ang lahat. Hindi na nga. Pero kailangan ko pa ring sabihin, naghintay ako. Patawad. Para saan? Tumingin siya sa korte sa likod namin. Dahil napagkamalang kong obligasyon ang kabaitan mo. Dahil hinayaan kong ang mommy ko ang magdikta sa kasal natin. Dahil naniwala akong pwedeng ipagpabukas ang respeto.
Nabasak ang boses niya. Nawala sa akin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Naramdaman kong nagiinit ang mga mata ko. Hindi dahil gusto ko siyang balikan, kundi dahil alam kong sa wakas, naiintindihan na niya. Minsan, huli na kong dumating ang pag-intindi. Nagpatuloy ang buhay. Dahil wala na ang pera ko, kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon ang pamilya ni Enrico. Walang malalang nangyari. Walang nawalan ng tirahan. Walang nawalan ng pambayad sa ospital. Walang nabangkarote. Pero nagbago ang lifestyle nila. Hindi na nabili ang mansyon sa Punta Fuego. Ibinenta ang rest house sa Baguio. Kinansela ang mga luxury membership. Tinanggal ang driver, ang business class, naging economy. Ang pagbili ng mga designer bag, naging mahigpit na budget. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nagsimulang mabuhay ang pamilya nila basta kung ano lang ang kinikita nila. At ang nakakatawa, narealis nilang sapat na pala iyon. Baka hindi sapat para sa imahe nila, pero sapat para mabuhay. Tapos, dumating ang pinakamalaking sorpresa sa lahat. Mga 4 na buwan pagkatapos ng annulment, nakatanggap ako ng isang sulat kamay na liham. Hindi email, hindi text. Isang totoong liham. Kay Elena ang sulat kamay. Muntik ko na itong itapon, pero binuksan ko. Nagsimula ito ng simple. Victoria, halos buong buhay ko. Napakamalan kong ang pahangangang iba ay katumbas ng respeto. Ipinakpatuloy ko ang pagbabasa. Inamin niyang nasisiyahan siyang ipagmalaki sa mga kaibigan niya kung gaano kasuksesful ang anak niya. Inamin niyang gusto niya ang atensyon, ang mga papuri, ang inggit ng iba, at may inamin pa siya. Kinumbinsi ko ang sarili ko na kung malalaman ng tao ang totoo, mababawasan ang tingin nila sa pamilya ko. Tapos, dumating ang pangungusap na nagpatigil sa pahinga ko. Ang totoo, mababa ang tingin ko sa iyo dahil ang pag-amin sa mga ginawa mo ay nagpaparamdam sa akin ng hiya sa mga bagay na hindi ko nagawa. Binasa ko ito ng paulit-ulit hanggang sa huling talata. Hindi ako humihingi ng kahit isang kusing. Tinatanong ko lang kung balang araw, papayagan mo akong humingi ng tawad ng personal. Tiniklop ko ng maayos ang sulat at itinaho sa drawer ng mesa ko. May mga pahinging tawad na dumarating dahil may kailangan ang isang tao. Mayroon namang dumarating dahil nagbago na talaga sila. Hindi ko alam kung alin dito ang totoo, pero sa unang pagkakataon, handa akong alamin. Halos 1 taon ang lumipas bago ko ulit nakita si Elena. Nang mga panahong iyon, ibang-iba na ang buhay ko kumpara noong bago ang kasal ni Lani. Matagal nang pinal ang annulment. Lumipat na ako sa isang mas maliit na bahay sa Antipolo. Tinanong ako ng makaibigan ko kung bakit hindi ko pinanatili ang malaking mansyon na tinirhan namin ni Enrico. Isa lang ang sagot ko. Hindi ko kailangan ng mas malaking bahay. Ang kailangan ko, mas magaan na buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, hindi puno ang kalendaryo ko nga obligasyon para sa ibang tao. Walang emergency na pagpapadala ng pera. Walang krisis sa pamilya. Walang biglang pagliligtas. Walang pagpapanggap na iba ang gumawang kabutihan ko. Sa halip, na-enjoy ko ulit ang maga-umaga. Kap sa patio, mahabang paglalakad. Dinner kasama ang mga kaibigan na kilala ako bilang Victoria lang. Hindi bilang asawang kung sino, o bilang ATM ng ibang tao. Mas mahalaga pala ang peace of mind kaysa sa luho. Patuloy na lumago ang kumpanya ko. Nakakatuwa, dahil ang pagbitaw sa emosyonal na pabigat na binuhat ko ng 22 taon ay mas nakpakaling sa akin bilang leader. Nagtayo ako ng scholarship program para sa mga kabataang galing sa ampunan. Tuwing may nagtatanong kung bakit mahalaga, sa akin ang advokasyang ito, nguminggiti ako. Dahil may naniwala sa
akin bago ko pa natutunang maniwala sa sarili ko. Ang unang batch, may 12 estudyante. Nang sumunod na taon, 28. Sa ikatlong taon, umabot na sa 3 probinsya ang foundation namin. Ang makita ang mga batang iyon na makagraduate, makahanap ng trabaho, at makabuo ang maayos na buhay, ay nagbigay sa akin ng sayang hindi kayang ibigay ng kahit anong negosyo. Iba ang pakiramdam ng tagumpay kapag hindi ito sinusukat sa pera. Mas makataw, isang hapon, pumasok ang assistant ko sa opisina. May lalaki po sa labas na naghahanap sa inyo. Sino? Si Sir Enrico po. Tumingin ako sa bintana. Papapasukin mo. Pumasok siya na walang bitbit kundi isang simpleng sobre. Walang mamahaling relo. Walang designer na suit. Walang porma ngang isang taong gustong magpasikat. Mukha siyang komportable. Mas malusog. Mas matanda. Mas matalino. Hey, Victoria. Hey, umupo kami sa makatapat na upuan. Walang nagmadaling basagin ang katahimikan. Sa wakas, ngumiti siya. May trabaho na ako. Nabalitaan ko nga. Tinanggap niya ang posisyon bilang Chief Operating Officer sa isang manufacturing company sa probinsya. Normal na sweldo ng executive. Mahabang oras ngang trabaho. Totong responsibilidad. Walang trust fund. Walang shortcut. Proud ako sayo. Tumawa siya ng mahina. Malaking bagay, yan para sa akin. Tumingin siya sa paligid ng opisina ko. Muntik na akong hindi pumunta. Bakit ka nandito? May utang ako sa iyo. Humingi ka ng tawad. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Ini-slide niya ang sobre sa mesa. Sa loob, may tseka. Hindi kalakihan. Kumpara sa parang ginastos ko sa paglipas ng mahataon, may nakakabit na maliit na note. Unang bayad. Tumingala ako. Enrico, alam kong hindi ko mababayaran ang lahat. Hindi ko naman hinihingi. Hindi ko to ginagawa dahil may utang ako. Ngumiti siya. Ginagawa ko to dahil kailangan kong magsikap. Muntik nang maktubik ang mga mata ko sa sinabi niyang iyon. Sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya, naintindihan na niya ang pinakaibangang pagtanggap at ng paghihirap. Tatanggapin ko to. Talaga? Oh, bakit? Dahil kung tatanggihan ko to, ipagkakait ko sayo ang pagkakataong maging lalaking pinipilit mong maging ngayon. Tahimik siyang tumango. Sana ngayon ang sabihin mo. Bago siya umalis, uminto siya sa pinto. Minahal kita, Victoria. Alam ko, tingin ko, masyadong maraming taon ang sinayang ko sa pagmamahal sa maibinibigay mo. Imbes na pahalagahan kung sino ka talaga. Ngumiti ako ng marahan. Alam ko rin yan. Naglakad siya palayo. Pinanut ko siyang mawala sa pasilyo. Nakakapagtaka, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam akong pasasalamat. May mga relasyong hindi talaga nakataktang magtagal habang buhay. May mga relasyong nandiyan lang para ituro sa atin kung ano ang kailangan natin, bago sila magtapos. Makalipas ang 3 buwan, nakipagkita si Elena. Pumili kami ng isang tahimik na cafe. Malayong-malayo sa hotel kung saan nasira ang lahat. Pagpasok niya, halos hindi ko siya makilala. Elegante pa rin siyang manamit, pero may nagbago. Ang kumpiyansa na laging nahahanap ng atensyon ay napalitan ng tahimik na pagpapakumbaba. Dahan-dahan siyang umupo. Salamat sa pagpunta. Hindi ko inasahang pupunta ka. Hindi kita masisisi kung inisip mo yon. Pinagsalikop niya ang makamay niya. Halos 1 buong minuto siyang nahanap ng tamang salita. Sa wakas, nakapagsalita siya. Daan-daang beses kong binalikan ang araw na yon sa labas ng kasal ni Lani. Nanatili akong tahimik. Gusto kong hangaan ng lahat ang pamilya ko. Ngumiti siya ng malungkot. At sa paghahabol kong pagangang iba, nawala sa akin ang respetong kaysa isang taong pinaka-deserve ng respeto ko.
May kinuha siya sa bag niya at ipinatong sa mesa. Ang susingang bahay na ibinigay ko sa kanya nung lumipat sila sa mas maliit na bahay ilang buwan na ang nakakalipas. Ayoko nang maregalo. Tininyang ko ang susi. Hindi mo kailangang ibalik yan. Alam ko, inilapit niya ito sa akin. Pero kailangan ko. Napuno ng luha ang mga mata niya. Tinrato kong obligasyong ang kabaitan mo. Sinukat ko ang halaga mo base sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa'yo. At nakalimutan ko ang pinakasimpleng katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ang pinakamatatapang na tao ay madalas yung mapinakatahimik sa mahabang sandali, walang nagsalita sa amin. Tapos, inabot ko ang kamay niya at marahan itong hinawakan. Pinapatawad na kita. Pumikit siya. Hindi madrama. Puno lang ang ginhawa. Hindi ko hinihiling na maging pamilya ulit tayo. Alam ko, umaasa lang ako na hindi ko gugugulin ang natitirang buhay ko sa pag-isip kung kamumuhian mo ako habang buhay. Hindi. Mabigat ang galit. Sapat na ang bigat na binuhat ko. Tumawa siya habang umiyak. Ako rin. Magkahiwalay kaming umalis sa kafe. Hindi bilang biyenan at manugang. Hindi bilang makaaway. Kundi bilang dalawang babaeng natutunan na ang pride ay mas mahal ang kapalit kaysa sa katapatan. Madalas akong tinatanong ng mga tao kung pinagsisisihan ko bang binayaran ko ang mansyong iyon. Nagugulat sila sa sagot ko. Hindi. Dahil hindi inilantat ng pera kung sino ako. Ang pagkawalan ng mansyon ang naglantat kung sino ang lahat ng tao sa paligid ko. Pati na rin ako. Natutunan ko na ang kabaitang walang limitasyon ay nagiging lisensya para bastusin ka. Natutunan ko na ang pananahimik ay pwedeng magbigay ng kapayapaan pansamantala, pero madalas nitong isinasakripisyo ang katotohanan. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi pagpapanggap na walang nangyari. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag ng hayaan ang nakaraan na magdikta ng kinabukasan mo. Kung mayroon man akong hustong matutunan niyo sa kwento ko, ito yon. Huwag niyong pagkamalan ang pag-ibig bilang pagsasakripisyo ng sarili. Ang mga taong totong nagmamahal sa inyo, hindi kayo hihilinging magtago para lang makapagpasikat sila. Sisiguraduhin nilang alam ngang buong mundo kung sino ang kasama nila. At kung pinapahalagahan ka lang isang tao dahil sa kung anong naibibigay mo, hindi nila pinoprotektahan ang puso mo. Hinagastos nila ito. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung may naalala kayo sa kwentong ito, o kung naranasan niyo na ring mamili sa pagitan ng peace of mind at ng respeto sa sarili, gusto kong mabasa ang mga kwento niyo sa comments. At kung ang makwentong ganito ay nakpapaalala sa inyo na ang kabaitan at dignidad ay hindi kailanman naging kahinaan, sana mag-subscribe kayo at samahan ako sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, ingatan niyo ang puso niyo. Mas mahalaga yan kaysa sa kahit anong mansyon.